Thank you for joining us at alam ho ninyo, isa ito sa pinakamasipag na opisyal ng gobyerno. Ay, ayan, okay na tayo, Kom? Subukan Yan. natin. Ayan. Yes, Kom. Congratulations Oo. and happy anniversary. 87th, ano? Natutuwa ako dahil Oo. 87 ako ng PMA, so significant. Class Wow. 87 ka pala. Junior pala namin kayo. Yes, sir. Yes, Oo. sir. Ayan. Anyway, Kom, nabanggit ko na lang din yung programa ninyo tungkol sa mga Solar energy. hindi lang solar, partner. Sa pagpapalakas ng energy sector. Ganito yun eh. Full support kasi kami sa kagustuhan ng pamahalaan na mapalawak pa yung portion ng sources ng ating enerhiya na manggaling sa renewable at clean sources. Ano? Isa dyan yung solar, yung wind, humahabol na rin. So lahat ng insentibo na pwedeng ibigay. Of course, kami taga-implement lang naman. Kailangan suportahan namin yung panawagan na ma-expand pa yung portion na yan. Dahil yan ang direksyon, napakayaman natin basta sa natural sources ng enerhiya. So, niluluwagan natin yun. Full support kami dyan. So, ano yung may specific program kayo Maluwag na ang pagpasok. Dati kasi pahirapan, partner. Pinahihirapan na nga ng LGU, medyo nahihirapan pa sila doon sa mga imported na mga gamit nila. So, ano yung programa ngayon na Kom? Nakalimutan yung mismong numero ng cost of administrative order. Kasi nasabi lang natin dyan, lahat ng ating puerto, lahat ng ating pantalan, dapat bilisan, kung kaya nga ng within 48 hours dapat. Within 48 hours, ha? Ma-release yung mga kargamento. Special kasi yan specialized item yan Hindi yan yung mga ordinary na sa container So tinutulungan namin yan, lalo na nung nagkaroon ng gera sa Iran. No? Ang utos ko, hindi lang yan, yung mga langis na papasok, na buti lang hindi nagkulang yung langis kundi masisisi pang So within 48 hours dapat ma-release nila yan. Tinututukan namin yan. At kaya naman, we have the capability na ma-monitor lahat yan. Oo. Kom, ang higpit ho ninyo ngayon sa kaliwat kanan yung huli ng mga smuggling. Di ba kayo nahirapan? Kompleto ba kayo ng tao? Ganito yan. Hindi naman kaya mag-isa to ng Bureau of Customs. Oo. Nagkataon naman, yung mga iba't ibang pinuno ng mga ahensya, personal kami magkakaibigan. Halimbawa, ang DILG, personal kong kaibigan si Secretary John Vic, college pa. Ang bago NBI Director, si Director Melvin Matiba, personal nating kaibigan. So on so forth. AFP, although magre-retire na si General Browner, mas bata sa atin siya. No? PNP, lahat sila, Coast Guard, si General Gaban, lahat sila, no? Madali yung coordination yun. At wala na yung dudahan. Hindi ko sinasabing malala. That's a given fact naman Dati talaga. May alam ng iba't ibang ahensya na wala tayong itinatagong pang-ilalim na personal. Pag sinabi nating hulihin natin to, hindi na natin pag-uusapan anong diskarte. Walang ganoon. Pag sinabing hulihin to, pagmamahal sa bansa, utos ng presidente, 100%. Kung kaya nating ipakulong yun sa likod, gagawin natin yan. So wala nang hulaan. So epektibo yun. Hindi lang to Bureau of Customs. Kaya bang habulin yung target nyo? Kasi habang gumagaling yung performance nyo, tumataas na naman tumataas yung target. Parang may parusa. Di ba? Parang iba sa gobyerno Habang gumaganda yung performance mo, dinadagdagan yung sakit ng ulo. So, how will you do that? Gagawin natin lahat. Sa paniniwala ko meron pa tayong mga pagkukuhanan ng mas mataas na performance. So today, halimbawa doon sa ating collection target for the year, lampas na kami ng 11.47 billion. Kalahating taon pa lang, ha? Hindi ito yung 1 million na lampas, yung isang awa, no? Substantial yung 11.7 billion, 47 billion. Yan, magagamit yan ng ating pamahalaan sa mga programa na makakatulong sa ating mga kababayan. Gamot, silid-aralan, libro, maraming paggagamitan itong sobrang pondo. At makakabawas tayo sa pangangailangan mangutang. Ngayon, kaya naman namin yan, kinocompute ko, yung 11.47 billion na sobra, nagdagdagan DBCC ng 7 billion additional target. So, kinain na yung aming sobra. So, sana wag silang magdagdag ng susunod. Doable naman pala. Doable naman pala. Ano yung in-introduce yung programa bukod sa zero tolerance ng lagay, ng kotong? Sabay-sabay. Una-una, mahigpit tayo doon sa tinatawag nating assessment. Okay. Na-monitor din natin, halos buong bansa naman, na paano may iwasan yung tinatawag na misclassification. Ibig sabihin, iba yung laman ng container, iba yung idedeklara ng correct. Yun ang strategy ng mga smugglers. Yan, kalahigpitan mo yan.
at basic mathematics. Pag tama yung assessment, tama yung magiging collection. Ngayon, yung mga ayaw sumunod dyan, at meron na tayong mga pinanagot, meron na tayong mga pinagpapaliwanag dyan, nararamdaman nila yan, naka-isang taon na rin naman ako, nararamdaman nila na yung announcement ko nung unang araw ko bilang commissioner nung last year, yan din ang gagawin ko hanggang huling araw ko bilang commissioner. Kailangan consistent kayo. Pag meron di sumunod, nagpaiwan sa reforma, dapat tanggalin mo yan o tanggalin mo na sa bureau or tanggalin mo sa pwesto. Alam nyo, yung modernization, matagal nang kinuwento yun. Na-realize lang, nag-materialize lang nung umupo kayo. Bakit? Gusto po natin. At utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo, nung nasa Office of Civil Defense ako, no? Nagpahanda kami sa mga bagyo. Yan ang trabaho ko. Yan ang ina-applyan ko talaga dito sa ating pamahalaan. Gusto ko talagang maghanda ang bansa sa malalaking lindol. Yan ang gusto kong mga kalamidad. Bigla akong pinag-oath bilang commissioner. Ang utos talaga ni Pangulong Bongbong Marcos, tamang koleksyon at ayusin ang pamamahala sa Bureau of Customs. Para maging legasiya niya ito, ang isang modernong Bureau of Customs, magiging legasiya ni Pangulong Bongbong Marcos. Natutuwa nga ako kahit papano, kasama ako doon sa legasiya niya. Kaya naman ho talaga, kombinasyon ng maraming bagay. Una-una, available naman yung technologies sa buong mundo. Kumbaga, mangopya na lang tayo. No? I-adapt na lang natin. So yung technology na ginagamit natin, from point of origin, hanggang makarating dito sa atin, may tracking na tayo. Yan yung dulo na gusto natin. We're working on it. Pero meanwhile, ganito yan. Ang pinaka-importante, yung tinatawag na Customs Processing System, CPS, dapat yan automate yan, fully digitalized. Para ka pumunta ng bangko, sa ATM, yung makina, pipindutin mo na lang, withdrawal, balance inquiry, deposit. Dapat wala kang kausap. And then, nasa sistema na, digital submission lang ng mga dokumento, ang valuation, hanggang pagbabayad, hanggang releasing, wala ka na kausap. Kaya nga Sa ATM, meron ka lang kausap na bank teller o bank personnel kapag kinain yung ATM card mo So very rare na may kausap ka dapat sa customs. Hindi sa puro loko-loko ang customs. Napakarami sa BOC. Gusto naman talaga magtrabaho din ng marangal, ng maayos. Kaya lang, kailangan whether mabait ka o hindi, wala kang choice kundi gumawa ng tama. The environment should be there, the infrastructure should be there. Kaya naman yun. Ngayon, it will take, give or take mga 10 to 12 months pa kasi may procurement process para ma-install natin lahat yan. We will be using Singapore technology. Alam mo na Singapore, bubble gum lang. Correct. Bubble na diba? So, i-adapt natin yun. Meanwhile, habang hindi pa yun fully installed, hindi pa natin na perfecto yan, marami naman reforma na tinatawag na low-hanging fruits which we are using. Meron na kami mga semi-automation na nagagawa, kaya nararamdaman natin yung improvements. Last question na lang, Com, dahil mukhang inaabangan na rin yata kayo dun sa labas. Are you in the process of increasing yung manpower? May hiring ba kayo? Hindi nyo kakayanin kahit pa sabihin na meron tayong automation program. Pero sa dami ng pantalan, sa dami ng ports natin, mukhang kulang ho talaga ang tauhan ng... 6 lahat ng ating pantalan. 17 Ilan? major ports. Ang nila, binabantay natin Maynila lang. 56 major... 56? 17 major ports, 39 subports. So, wow! Marami. Ganito, dalawa po yung sagot doon. Teka muna, Com, lahat yun international? Lahat yun, international. Napakarami. At meron tayong mahigit 7,000 mga isla, hindi naman kaya lahat bantayan ng customs. Kaya tama po kayo. Kailangan, ganito po, magdadagdag tayo ng mga taon. Subalit ganito ang sitwasyon ng customs. Meron tayo yung mahigit 5,000 taon sa ngayon. Subalit mahigit 2,000 dyan, contractual. Kaya step 1 ng reforma natin. Gawin mo ng regular. Marami na, dire-diretso na, marami na kami, basta qualified. Pag nag-apply ang aming tinatawag na contractual employees, yung COS, priority ko sila. At priority ko rin yung mga taga-loob na ma-promote. So, pinupuno natin yan at magdadagdag tayo. Pero yung pagdagdag, hindi lang yun ang solusyon. I-restructure din natin. Magre-request ako sa DBM, sa Office of the President. Palagay ko, nagawa ko yan sa Office of Civil Defense. Restructure, halimbawa, lagi kaming natatanong, minsan nasisisi, kung bakit may oil smuggling. Ang sagot ko naman, teka muna, bigyan niyo ako ng kakayanan. Wala kaming sariling maritime command. At saka yung technical capability, yung bang tataon sa port natin, may expertise bang ganon? Yun nga po. Kaya sa pagdagdag ng taon, dapat ayusin din natin struktura. Dapat
kumbaga meron ka sariling Coast Guard. Okay. Sa ngayon, natutuwa ako sa Philippine Coast Guard at Philippine Navy, tinutulungan nila kami. Mm-mm. So balit tanggapin na natin, parang sideline lang nila kami. Meron sila kasi mas malaking problema eh. Di ba? Meron tayo Yung bagay, correct. Wala nga naman kalabitin. Siyempre, mas meron silang priority mandate. Mhm. So ngayon, para ma-establish natin, accountability yung tinatawag, bigyan nyo kami ng kakayanan at accountability, kami ang aayos ng smuggling sa high seas. Kailangan namin ng Talaga ha? So pati sa police, ibang bansa ganun eh. pati police force? Sa bagay, no? Sa ibang bansa kasi ganun eh. Meron sila sarili mga sea vessels. Meron silang, at yung rango ng pinakamataas kong pinuno sa aming, sabihin ko na lang, meron kami ilang mga sea vessels. Kaya lang, sira eh. Puro sira. Serious? Oo, tsaka ayaw mo ma-assign doon kasi ang pinakamataas na rango doon, kung baga sa AFP, sargento eh. Dapat general. Ang laki-laki ng kinikita nyo pagkatapos hindi kayo ini-equip. Hindi. Parang napaka-unfair naman nun. Kagaya kahapon, I had a good meeting with the Ways and Means Chairman ngayon ng Senate, kay Senator Ping Lacson. Piniliwanag ko. At nagkaroon naman siya personal commitment. Ipakita ko lang yung programa sa modernization, susuportahan kami ng Senado. Kasi naipapakita naman natin sa ngayong resulta. Kailangan namin ng tulong. Kung gusto natin ng moderno at maayos na BOCs, tulungan nyo kami. Magdidiman sila ng output pagkatapos wala palang equipment. Ano ba? So far naman, ang business communities, they have expressed, naramdaman naman nila yung reforma, halimbawa, yung accreditation, taon-taon problema. Yes, ngayon mabilis eh. 3 years yung validity. Marami na tayong nagawa. Marami yung listahan natin. Elay, alam mo ba sa Mindanao, yung backdoor natin, ang bibilis ng mga compete doon. Talo nga doon ng Maritime Police eh. Yun wala ho tayong panghabol din doon, Kom. Ganyan naman dyan. Wala kami sariling panghabol ang BOC. Kaya umaasa kami kina Rear Admiral Jun Reyes. Nakahuli na sila ng worth 2.2 billion pesos worth of illegal cigarettes. Pero tsempuhan lang din yun. Maayos yan. Mahigpit nga yan. Maraming ang galit kay Jun Reyes kaya lang, tinutulungan niya kami, and we thank the Philippine Navy for that. And that's part of the program na gusto niyong i-modernize? Yes. Yung pag-equip sa inyo? Kailangan kundi hindi titigil to. Kasi ganito, halimbawa na sigarilyo. Sa higpit natin sa mga pantalan natin, ginawa nila, nagmamanufacture na sila. Correct. Nahuli naman namin ng Secretary Jovic yung kanilang mga manufacturing sa Pampanga, sa Tarlac. Ginagawa naman nila ngayon doon sa backdoor. Medyo mahigpit ang Philippine Navy. Recently, ito nahuli namin sa Cebu. Mahigit 3 billion ang worth nito Palagi ko, marami na tayong kalaban siya. So, ang ginagawa nila high seas. Ibig sabihin, sa dagat, nagpapalitan ng containers from yung malaking container na talaga? Malaking barko sa high seas, galing sa labas ng bansa, didikit na ng mas maliit na barko. Na barge, Ipapasa doon sa maliit na barko or barge, yung 4 hanggang 10 containers. Kaya nilang gawin in 1 hour. Wow! Kaya kailangan namin ng tulong ng Navy at tsaka siguro mga drones na rin, makabagong kagamitan. Pag nagkaroon kami niyan, mas mapatigilan. Pero sabi naman ng industriya ng sigarilyo, halimbawa, nakita nila yung increase sa merkado nila, yung market share nila. Yan ay pagpapatunay na gumaganda yung pakikipaglaban natin sa smuggling sigarilyo. Pero hindi pa tapos. Pero kung tatanungin, huwag na lang manigarilyo ating mga kababayan. Hindi kaya lang, negosyo at bagsak ng Anyway, Kom, thank you for joining us, and sana hindi ito huling pagkakataon na makasama namin kayo dito sa radyo natin. Napapakinggan tayo sa mahigit 100 istasyon ng radyo natin. This is part of MBC, ng Manila Broadcasting Company. Gusto ko actually, kung sa susunod, maraming issues sa halimbawa, love scam. Naku, pag-usapan na naloloko yung mga Pilipina. Bakit? Anong kinalaman naman ng Bureau of Customs sa love scam? Hindi kasi ang ganito social media. May manliligaw na foreigner, kaya nabubwisit talaga sa isip foreigner, liligaw ang Pilipina, tapos may in love through social media, hindi pa nagkita. Mas kawawa yung nagkita na. Ibig sabihin, may nangyari na doon. Diba? And then, padadalhin siya sa simula ng regalo galing abroad package. Siyempre, parang totoo. Pangalawang regalo, halimbawa, mga mura lang yan. Ang problema ay pangalawa o pangatlong padadalang package. Sabihin siya ng kanyang boyfriend na foreigner. Meron nakaipit dyan na jewelry. O meron dyan, yung case last week, anak pa ng kaibigan ko,
$20,000. Kaya lang, ito kaya ako nagagalit dito at naaawa sa mga Pilipinang biktima. Sasabihin nung kanilang boyfriend through the internet, kailangan ng $1,000 kasi humihingi ang customs. Kaya ang dami reklamo sa akin na nakarating. Oo. So magpapadala naman itong kawawa. Nauto naman, oo. Siyempre, in love na. At napadala na ng unang regalo eh. Oo. Akala niya totoo. Oo. At siyempre, lagi mababa ang tiwala sa customs. So naniniwala, padadala niya naman ng $1,000. Ay, kulang pa. Another 1,000. Merong biktima, 99,000 pesos Oo. ang kanyang pinadala doon sa foreigner. Kaya nung sinabi ko, kako ma'am, pang 100 na po kayo na nabiktima so far. Oo, ang nasisira doon, ang nasisira ang pangalan, ang Bureau of Customs. Oo. Well, isang bagay naman. Sanay naman kaming laging nababati ko. So, wala naman ang problema doon. Trabaho lang ako. Oo. Pero kawawa yung mga nabiktima. Yes, oo. Sana, yan, yung mga ganyan mapag-usapan para wag Sige, na sige. madagdagan yung Oo. mga nabibiktima Oo. natin. Pero ulit-ulitin na rin namin to. Sige, mabalaan na rin sila. Pero kasi naman, ang profile din kadalasan ng mga biktima, ito yung mga senior na. Tapos feeling nila may asim pa. Hindi, no kidding ha. Tapos tuwan-tuwa pa sila pagka sinasabi ko, may nagliligaw sa akin eh, di ba? Anyway, hindi yung katwiran eh, pero yung paglaganap ng ganitong klase ng mga scam, dapat talaga matigil ito. Again, thank you for joining us and congratulations. Huwag niyo masyadong galingan dahil habang ginagalingan niyo, tumataas ang kota niyo. Thank you rin po. Salamat, Com. Si Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Radyo natin nationwide.